Asan ba? Eto muna tayo, kay Inday Sara Duterte. Lumagpas sa mata ko 'to, no, hindi ko na i-vlog 'to, pero ano 'to, August 30, 2024, mga kababayan. Kumbaga hindi ko lang na i-vlog, gusto ko lang bigyan ng ano, bigyan ng highlights ulit o maiangat ulit. Eto pa lang si Inday Sara Duterte, mga bossing, kumbaga nasabihan na kailangan magpa-doktor. Ano po, sabi ni Antonio J. Montalvan II, "What do we do with Sarah? The first thing she needs is long-term psychotherapy." No? Oh, yan, kumbaga gagamutin, dodoktorin yung pag-iisip ng ating Vice Presidente. Napaano ko, kasi nung nag-i-scroll lang ho ako ng X o yung tinatawag na Twitter, tapos nakita ko ho ito, mga bossing. Ngayon pumasok ho sa isip ko yung mga pinagsasasabi ng Vice Presidente, kumbaga mga bossing hindi naman po pang normal na tao 'yan, 'di ho ba? Kagaya na lang nung parang nag-iimahinasyon ng ating Vice Presidente. Yung una na na press conference ng Vice Presidente, mga kababayan, kung maalala nyo, nandun na yung puot at galit, 'no? Kumbaga parang, ano ko, ako yung pinaka makapangyarihan, gano'n. 'Di ba? Ramdam mo na yung puot at galit niya, mga bossing. Kaya nga dito lumabas, yung ano ba yung una niyang sinabi? Huhukayin ko yung labi o huhukayin ko yung labi ng dating, um, presidente na si Marcos Sr. At may pagka-brutal pa yung pagkakasabi niya, "At itatapon ko sa West Philippine Sea." Siguro mga bossing, ang akala nila, ang iniisip ng sambayan ng Pilipino, si dating Pangulong Duterte lang ho talaga ang nagpalibing dun, 'di ba? Kaso kung alam naman natin na ipinag-utos din ng Korte Suprema yun, na ang dating Pangulong Duterte, sasabihin na lang din, "Oh, okey, sige, go." Hmm, 'di ho ba? Dahil nga po galit siya kay Pangulong Bongbong Marcos, mga boss, kaya dumating sa utak ng ating Vice Presidente yung kahit hindi na normal sabihin, 'no, nahuhuka. Biruin mo, sino ba naman ang may, maayos at matino na pag-iisip? Huhukay ka ng bangkay? Hmm. Ako sa ano ko lang, imagination ko, parang sabi ko, hindi ko yata kayang humukay ng bangkay, 'no? Huhukay ka ng bangkay, tapos itatapon mo sa West Philippine Sea. Hindi kayang arukin ng utak ko para gawin 'yun. Sumunod, mga bossing, bandang kaduluhan nung kanyang press conference, mga kababayan, nandoon naman yung nagkaroon siya ng istorya, which is totoo naman yung istorya niya, 'no? May isang bata daw, kaya lang yung pag-iistorya niya, nung istorya na yun, akala ko parang 5 taon o 4 na taon o 6 na taong gulang yung nanghihingi ng relos, 'no, sa pangulo. Napansin ko, sabi ko, yung pagkakasabi, 'no, yung pagkakasabi, ay, sabi ni Jason Kilario, "Tumigil ka na, wala ka na rin sa katinuan." So, ibig sabihin, tanggap niyo na wala talaga sa katinuan, si VP Sara, 'no? Kasi pagkakasabi mo, "Tumigil ka na, wala ka na rin." Oh, wala na ako sa katinuan, wala din tanggap niyo na wala talaga sa katinuan si VP Sara, gano'n ba? Base diyan sa komento mo. O pangalawa, mga boss, kumbaga kung i-aanalisa niyo po, "Can I have your time?" Ganito, ganyan. Yung kumbaga parang ano, parang quote na tipo bang, "Back up ako sa iyo," ganito, ganyan. Pero pagkakaintindi ng Vice Presidente, hinihingi literal yung relo ng sundalo. O sabihin na natin gano'n, mga kababayan. Bigla ba namang sabihin, nung nakatingin ako do'n sa bata, akala ko talaga 4, 5 taong gulang. Yun pala, bulbuli na daw. Pasensya na po sa word, mga kababayan. Pero
karamihan po ng, ng kababayan nating Pilipino, eh, yun yung word na ginagamit. Eh, kumbaga gagawa na nga, kayang gumawa na ng bata yung batang sinasabi. Akalain mo mga kababayan, pilipitin o putulin yung ulo ng presidente. Delikado ho yan mga bossing, Kung pagtutuunan natin yung pansin nung unang press conference ng Vice Presidente, papunta ho mga kababayan doon sa sumunod na press conference ng Vice Presidente, which is eto ho mga boss chief amo sir, ay nasa loob na po ng Kongreso, yun ngang ikinulong pansamantala si Lopez at doon nagsisigaw, doon nagrarant at doon nagsabi ang Vice Presidente na ano daw, papatayin, 'pag ako pinatay, eh, may inutusan na ako. May inutusan na, 'pag ako pinatay may inutusan na ako, 'no? Patayin si Marcos, patayin si Romualdez at patayin si Lisa. Ayan, asawa ng pangulo, pinsan ng pangulo at ang pangulo, mga bossing. Tayo ho na normal na tao, kung sakali man, mga kababayan, na may galit tayo sa ibang tao o sa kapwa natin, hindi natin kayang sabihin yun public. Magdadalawang isip tayo na sabihin yun public, mga bossing. No? Pero sa utak ng Vice Presidente parang tuloy-tuloy, eh. Biruin niyo ho mga kababayan, yung unang, press conference ng Vice, eh, yung paghukay at pagputol sa ulo. Ilang linggo din ho ang makaraan nun o baka may buwan pa nga yata, eh. Yung pangalawa, eh, pagpatay din. So sabi ko, mukhang delikado talaga. At talagang pagpatay ang nasa kanyang utak, ang nasa kanyang isip. Di ba? Kahit bali-baliktarin nung mga DDS, mga kababayan, no? Kahit bali-baliktarin ng mga DDS, eh wala namang pagbabanta 'pag pinatay pa yan. Pero nandoon, no? Nandoon yung plano. May plano. May inuutusan. Di ba? Oh. At iyan ang isa sa dahilan kung bakit ipinapa-impeach ang ating Vice Presidente. Ituloy ko dito. The second is to what do we do with Sarah? The first thing she needs is long-term psychotherapy. The second is to ban her from public office. Narcissist mess up democratic principle. The sick person needs a doctor. Public office as a public trust is not the doctor. Ngayon ho, mga bossing, nakikita ko yung mga comment ng mga DDS. No? Pag nakabalik si Sara, patay kayong lahat. Ganyan magkomento yung mga DDS, eh. Ano po? Lahat ng kumontra kay Sara, yari kayong lahat. Ngayon, pumasok sa isipan ko, oo nga no, mukhang may kalalagyan tayo. Kaso mga bossing, wala tayong magagawa, eh. Gusto nating umayos ang ating bayan. Gusto nating magkaroon nung tunay na paahalili po kay Pangulong Bongbong Marcos. Kapagka ito ang humalili, mga bossing, lahat tayo lagot. Lahat tayo lagot, mga kababayan. Lahat ng, kumbaga, hindi, lahat ng may ayaw kay Inday Sara Duterte. Base na din po yan, mga kababayan. Doon po sa mga ka-DDS nila. Pero ulitin ko nga ho, kailangan natin gawin, no? Kailangan natin na ipaalam sa mga mamayang Pilipino yung mga ganitong bagay. Sabi ni Cecilia Goldsmith, kung makakabalik pa siya, yun din ang tanong ko. Ano? Sabihin na natin yung sabihin na natin, baka. Di ba? Baka makabalik.
Pero kung sakaling hindi naman daw po makabalik, mga Boss Chipamoser, huwag kayong mag-alala mga DDS, meron naman kayong susunod na pambato. Walang iba kundi si Robin Padilla naman daw. 'Di ba? Proud naman kayo dun, 'di ba, sa Robin Padilla magiging presidente. Ano ang nagawa ng batas sa loob ng 3 taon? Parang wala pa. Ano ang nagawa? Parang chitsa-chitsa lang, enka-enka lang, 'no? Sabi ni Tampino TV, natatawa, oh. Oh, 'di ho ba? Delegates mga kababayan, kung meron tayong, meron ayoko sabihin na may problema sa utak, eh, pero parang gano'n na din ho 'yun mga bossing.